Meron bang kartel? Bakit ganito kataas yung presyo ng bigas? Actually, ka-coffee, sa naganap po na hearing dyan sa Kongreso, may inabot po ng 11 hours para dito sa budget deliberation ng Department of Agriculture. Pero kung nandiyan dyan ang presidente, impossible naman na pupunta ang presidente dahil usually hindi naman talaga umatid ang presidente sa budget hearing. Mabilis lang ma-approve yan. Pero dahil undersecretaries nagpresenta dito, no, umabot sa 11 hours yung paggisa nila dito sa budget request ng Department of Agriculture at napag-usapan itong kartel. Bakit mataas daw ang presyo ng bigas? Kasi tinuturo nila itong kartel, no? Ibig sabihin ng kartel dito, ka-coffee, halimbawa nagtitinda ka ng bigas, no? At may iba pang nagtitinda, magsasabuatan kayo para monopolyo, parang monopolyo na ang dating nyo dito, ka-coffee, kokontrol ninyo yung presyo. Halimbawa, si vendor 1 at si vendor 2, mag-agree tayo, sige, ibenta natin ito ng 55 per kilo. Where in fact, kung hindi kayo nag-usap, posibleng yung benta lang ng isa ay 48, posibleng yung iba ay 45 lang. Nawawala ang competition, which is hindi dapat yan dahil kawawa yung taong bayan. Sila mismo ang magsasuffer dito once na nagsabuatan itong mga negosyante na ito. So ang malaking tanong, meron bang kartel? Siyempre, ang makakasagot dito ay isa, ang Department of Agriculture. So noong tinanong sila dito, kung meron nga bang rice cartel na nagko-control ng presyo sa Pilipinas ng bigas, no? Sabi po ng Department of Agriculture Undersecretary o Executive ito, ka-coffee, big time itong si Sir Sebastian, ay wala po. Yan ang kanyang malinaw na sagot, wala pong kartel. Bakit mataas ang presyo ng bigas? Una, mataas ang demand at limitado yung ating supply dito sa Pilipinas, no? Mababa kasi yung ating production ng bigas kaya kinakailangan nating mag-angkat o hindi ito sapat dahil hindi nga tayo rice self-sufficient. Kaya mataas po ang presyo ng bigas. Pangalawang dahilan, dahil po sa inflation at ang iba pang argumento, hindi lang dito sa Pilipinas nangyayari yan, even to other countries, nangyayari po yung ganyang sitwasyon. The Department of Agriculture under Secretary Leocadio Sebastian does not believe that there is a cartel controlling the supply and the price of rice in the country. Ang noong isang araw kasi, napanood din natin yung isang pagdinig nila dito, ang kanilang ini-insist dito, walang kakulangan ng supply ng bigas. Pero yun yan, tanong ng taong bayan, bakit kasi mataas ang presyo ng bigas? During the budget deliberation, Manila Representative Bienvenido Abante asked Sebastian whether he believes there is a rice cartel. I don't believe, Mr. Chair. Yan po yung sagot dito ni Sebastian. Actually, gisang-gisa na ito si Sebastian. Imagine, 11 hours ka ginigisa dyan sa Kongreso. Abante said Sebastian's belief contradicts the stance of the Philippine Competition Commission, which asserts the existence of a rice cartel in the country. Ang Philippine Competition Commission, ka-coffee, ahensya din po yan ng gobyerno, no, na sila ang nagtitiyak na mayroong sapat na kompetisyon ang isang industriya, no, halimbawa isang negosyo, dapat may competition na magaganap kasi kung walang competition, control dyan. Swerte nitong may control na to kasi kahit magkano yung presyo ilagay niya dyan, anong magagawa ng taong bayan? Kung no choice ka, kailangan mo siyang bilhin. Kaya masama po itong ka-coffee. Kung magkakaroon ng kartel, masama po yan sa ating ekonomiya, masama po yan sa taong bayan, pero papabor yan doon sa mga gahaman na negosyante. Sila lang kasi ang makikinabang dito. Ang mga magsasaka ay napipilitang ibenta ang kanilang ani na palay na napakababang halaga, minsan ay hanggang 10 to 14 pesos ang kilo. Dahil ito ang presyo na ipinipilit ng mga palay traders. Kaya siguro kinakailangan, Mr. Chair, maging aware ang DA na mayroong rice cartel. May kumukontrol ng presyo, kaya nahihirapan ang mga farmers natin. Abante said. Actually, kaya talaga yung kita na supposedly mapupunta sa magsasaka, yung iba napupunta pa sa mga middlemen eh. Diba, syempre, magpapatong din sila, may cost din sila, parang negosyo rin nila ito, ka-coffee. Kung maaalis natin ang middlemen, or ma-reduce man lang natin, ka-coffee, dahil posible namang maalis yan as of the moment, ma-reduce lang natin yan, kahit pa paano, madadagdag naman yung kita ng ating mga magsasaka. But with our current situation na mababa ang production natin ng bigas at mataas ang production cost, ito't expected talaga natin na ganito kataas ang magiging presyo ng bigas. At sana, ka-coffee, with the projects na inilatag ng ating presidente in the coming years, maramdaman natin ito, ka-coffee. Actually, ang NEDA kanina, no? Kanina ba ito? Kahapon, nagkaroon ito ng press briefing dyan sa Malacanang. At syempre, napag-usapan din itong presyo ng bigas. Ang ibang anggulo naman kasi ang tinitingnan dito ng NEDA pataasin yung buying power ng mga residente. Yung kakayahan nilang bumili ng bigas. Kasi kahit hindi naman umabot ng 20 per kilo yan, kahit maging 30 yan o 40, at least may kakayahan ka ng bumili.
Nagigets niya yun ka-coffee, no? Ibig sabihin niya, pataasin natin yung income ng taong bayan para yung 50, yung 50 per kilo na bigas, hindi masyadong mabigat para sa kanila. Nagigets niya yung idea, no? So two-way kasi yan. Yung isang goal ay mapababa yung presyo. Yung isang goal naman, mapataas yung kakayahan o mapataas yung income ng isang individual para hindi siya masyadong mahirapan kung medyo mataas yung presyo ng bigas. Gets nyo ka-coffee? Yan yung nagiging argumento. Yan yung nagiging narrative ng NEDA dito, no? Para hindi lang tayo natitenga doon sa kakayahan natin na nahihirapan tayong bilhin ang ganitong presyo ng isang produkto. Hindi naman masama yan ka-coffee, no? Ano nga to? In other words, parang kung mahaba yung kumot mo, marami kang matatakpan, di ba? Kasi kung maikli yung kumot mo, matututo ka talagang mamaluktot. Para hindi ka mamaluktot, maghanap ka ng mas malaking kumot. In short, improve mo yung iyong revenue sources, paramihin mo yung iyong source of income para hindi ka masyadong mahirapan doon sa 50 pesos na presyo ng bigas. Hindi masama yun ka-coffee, ha? Pagkaibang principle lang yan, pababain o di kaya pataasin yung revenue. Kapag hindi nila ibinenta sa presyong tinakda ng mga palay traders, ay hindi ito mabibenta dahil wala namang ibang buyers. Maaring mabulukan sila ng palay, samantalang ang presyo ng bigas sa mga palengke ay naglalaro, sinabi nyo, 41 hanggang 55 per kilo. Bakit ang layo ng presyo ng bilihan ng palay sa presyo ng mga bentahan ng bigas sa palengke? Bakit mura ang palay at mahal ang bigas? Yan po ang sagot ni Abante. Actually, na isang araw, dito kasi sa balitang ito, 10 pesos to 14 pesos yung farm gate price, no? May nag-comment na naman sa ating live feed ng isang araw na 24 ang farm gate price nila. So medyo malayo din naman ito sa 14 pesos, no? Ang laki ng diferensya. Actually, isa lang naman ang solusyon dito eh. Pinapaliwanag na talaga sa atin ito, paulit-ulit na pinapaliwanag sa atin dito, pataasin talaga yung production, no? I-ready yung ating mga magsasaka, i-ready yung ating mga sakahan para kung noon, nakakaani ka lang ng 10 sako sa isang hektarya, kung maganda na yung mga binhi na itinanim mo dyan, at posible na makaani ka na ng 20 sako sa isang hektarya at mabawasan yung losses, no, sa post-harvest. Kung meron kang post-harvest facilities, may mga makinarya ka na gagamitin dyan para mapababa mo yung production cost mo. Diba? Kung makinarya yung gagamitin mo, mas marami kang ma-harvest, mas kaunti yung masasayang, win-win solution yan para sa ating mga magsasaka at syempre para sa taong bayan. Diba? Yan ang importante dito, mapataas talaga ang ating production. Kasi kung mababa talaga ang production natin, wala, babalik tayo doon sa konsepto na kinakailangan talaga nating mag-angkat. Kawawang taong bayan pag ganito ang ating sitwasyon. Anyway, kaunting pasensya, kaunting tiis. Maganda rin yung suggestion dito ng NEDA, pataasin ang buying power ng taong bayan. Ma'am Edith Purpura, totoo yung cartel ka-coffee kasi yung friend ko, rice miller. Totally hindi naman talaga. Actually ako ma'am, honestly, naniniwala ako. No? Pero in the general scope, ang sinasabi dito ni Sebastian, hindi siya naniniwala. Pero definitely, meron. Pero hindi ganoon ka big time ng mga cartel na like mga 5 lang sila na nagko-control or 10 lang sila na nagko-control sa presyo ng bigas. Siyempre, negosyante din itong mga ito. May mga strategies din ito eh. Kaya nga sana mag-self na lang eh. Mag-self-regulation na lang, self-regulated na lang sana itong mga negosyante na ito. Isipin niyo rin yung mga taong bayan, no? Huwag yung selfish, huwag lang yung sarili niyo ang iisipin niyo dyan. Sid Glor, Digong Duterte, the worst virus na nakabudol sa Pilipinas, dapat yan ibigay na sa ICC, sabi ni Sid Glor. Naku, maraming magagalit sa iyo, Sid Glor, dito. Yung ginawa niya kay Angelo Reyes, hindi pwede yan kay former PRRD. Yung ginagawa ni Trillanes, ang karma sa buong pamilya ni Trillanes, tatama, sabi ni Rogelio Ertis. Actually, matindi talaga yung alita nila ka-copy during the, before the presidential campaign, no? Kasi nag-init talaga itong si Trillanes at si PRRD dito sa kanilang usapin na ito. Anyway, balik tayo dito sa presyo ng bigas. Marami kasi talaga ang ating mga kababayan ngayon na medyo umaaray talaga dahil medyo mataas nga. No? Isang araw nga, di ba, kung ninyo nababalitaan, nung namili tayo ng mga bigas para sa ating mga kababayan, ang lowest ay 43 na. No? Pero again, hindi mo dapat lahat isisiyan sa presidente. No? Kasi hindi naman inaslap ka-coffee, nandiyan na yung pagbabago niyan. Kaloyal Ella May, hello ka-coffee at sa lahat, magandang gabi po sa inyo kay Theodora Gamit. Good evening, watching from Hong Kong. Happy viewing po sa inyo. Nandiyan dyan sa Hong Kong at sa mga nakatutok sa atin, nasaan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Ma'am Feli de la Cruz, shoutout po. Kay Ma'am Alba Carayon, hello po sa inyo. At sa lahat po ng mga nakatutok sa atin sa Facebook
ay shoutout din natin si Ma'am Evelyn Pacson, Odette De Mafelix, kay Evangeline Lynn Force, Rolf A. Valse. Happy viewing din po kay Crisanta Santa Capulong at kay Aida De Guzman Denzalan na sa Facebook. Happy viewing sa inyo. Ka-coffee, kung hindi ka pa naka-follow, naka-like sa ating Facebook page, i-click lang ka-coffee ang follow o di kaya like, libre, walang bayad dyan sa Facebook. At kung nasa YouTube naman kayo ka-coffee, ay i-click nyo lang po yung subscribe para tayo ka-coffee dumami-dami tayo ka-coffee dito sa Facebook, no? At maraming alam ng ating mga ibinabalita everyday. Pasensya na kayo minsan kung pumapabor talaga sa administrasyon dahil pangako ko naman talaga yung ka-coffee. I will support the PBBM administration hanggang matapos po itong termino na ito dahil nagtitiwala ako sa administrasyon na ito. Jenny Goles Ramos, merong mga lugar na mga negosyante talaga ang nagtataas ng presyo kasi dito sa amin sa Bulacan, hindi nagbabago ang presyo ng bigas. Yun ba talaga mapagsamantala ito ka-coffee, no? Loko itong mga ito gusto nila, sila lang ang yumayaman Mark Velarde, hello po sa inyo. Shoutout po sa inyo. Happy viewing po sa inyo at maligayang panonood din po sa mga katututo kapapasok lang sa atin. Si Bonnie Fernando Jr., shoutout po sa inyo. Nasa Facebook nakatutok sa atin. Bumili ng mahabang kumot. Beans Fields, yan, correct. Kung may clear kumot, bumili ng mahabang kumot. Ang ibig sabihin lang yan ka-coffee, paramihin mo yung source of revenue, no? Kasi ibig sabihin ng mamaluktot, magtipid. Kung ayaw mo magtipid, paramihin mo yung income mo. Dapat may panggastos ka. Yan yung direction na gustong tahakin dito ng NEDA, no? Yung kanilang statement. Wow, ka-coffee ha, till the end tayo sa term niya. Yes, Ma'am Edith Porpora. Ayan, commitment yan ka-coffee, no? Walang perfectong administrasyon. Diba? Kahit anong administrasyon niya, meron at meron mga lulusot dyan. Dahil hindi mo controlled ang lahat ng bagay. No? Kung sa research, maraming variables dyan na hindi mo makukontrol.